Flood control scam. Ayan po, sabi rito sa report ng Billionaire News, like all else, Romualdez deserves due process in flood control mesh. Lahat naman po tinutumbok. Kasi nga po, ang sabi ng ating Pangulong Bongbong, walang sisinuhin, walang sasantuhin. Kalyado, kaibigan, kamag-anak. Kasi ang dapat tumbukin dito mga kababayan, yung katotohanan, sino ba talagang sangkot? Sa bagay, pag nag-resign na nga speaker, at saka sabi ninyo, wala mang numero si Martin Romualdez. Bakit bukang bibig ninyo si Martin? Di ba? Wala naman palang numero. Ang may numero si Sara. Siyempre, hindi lang po, mga kababayan, si Martin Romualdez ang dapat may due process. Lahat naman po binibigyan ng due process ng Independent Commission. Kaya lang, pag ang nababanggit na po, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. O nagsalita na, mga kababayan, kahit na yung mga negosyante, Makati Business Club, sa issue ng flood control scam. Ayan po, sabi rito sa report ng Billionaire News, like all else, Romualdez deserves due process in flood control mesh. Lahat daw, mga kababayan, dapat bigyan ng pagkakataon na may paliwanag yung kanilang sarili. Sa bagay, yun ang ginagawa po ng ICI. Walang sinasanto. Kaya lang, pag ang nasabit po, yung mga kaalyado ng Duterte, iba yung sinasabi. Ang iniisip nila, tinutumbok sila. Bakit pag kayo tinutumbok? Pag kaalyado ng administrasyon, di ba tinutumbok? Lahat naman po tinutumbok. Kasi nga po, ang sabi ng ating Pangulong Bongbong, walang sisinuhin, walang sasantuhin. Kaalyado, kaibigan, kamag-anak. Kasi ang dapat tumbukin dito mga kababayan, yung katotohanan, sino ba talagang sangkot? Sa bagay, pag tinignan po natin yung mga documents sa mga politikong sangkot, malinaw po yung nakapirma doon sa BICAM report. Kita-kita sa BICAM report kung sino yung mga sangkot. Wala doon si Martin. Gusto ninyo makita uli yung BICAM report kung sino nakapirma? Walang Martin po na nakapirma. Walang Martin. Malinaw yung mga nakapirma po. Hindi na natin kailangang basahin po. Nabasa na ninyo pa ulit-ulit. Kaya tama itong sinabi ng mga negosyante, ng isang leader ng Makati Business Club. Like all else, Romualdez deserves due process in flood control mesh. Yan sabi dito. The investigation into the flood control scandal should not be a family witch hunt. Sabi ng isang business leader, kanila na lang po, urging the President Ferdinand Marcos Jr. to let the investigators do their work and avoid any appearance of political interference. Ayon kay Paong Pin, Executive Director ng Makati Business Club, sa interview po ng Billionaire News Channels at the forefront, it would be unfair niya and damaging for late Congressman and former House Speaker Martin Romualdez to be implicated in the controversy without a fair and independent investigation. So, importante po yung patas. Kaya lang target si Martin po talaga ng demolition job. Ayaw tantanan ng mga DDS influencers. Gustong i-demolish si Martin Romualdez. Kasi tingin nila, si Martin siguro yung lalabanan niya. Nag-resign na nga speaker. At saka sabi ninyo, wala mang numero si Martin Romualdez. Bakit bukang bibig ninyo si Martin? Di ba? Wala naman palang numero. Ang may numero si Sara. Ano niya, Mr. Maravillas, yung numero ni Sara? Ang naalala kong numero po, yung 125 million confidential funds. Yun ang top of the mind natin pag nababanggit ang Sara Duterte. 125 million. So sabi po ni Paong P, that would not be a good outcome for us if he throws him under the bus. It has to be a fair and independent investigation, not at the instigation of Malacanang. They sort of instruct the investigators. It cannot be. It has to be fair. If he's really got some kind of liability, let that be exposed through proper process. These people, the accused, and the sting, all deserve due process. Siyempre, hindi lang po mga kababayan si Martin Romualdez ang dapat may due process. Lahat naman po binibigyan ng due process ng Independent Commission.
Kaya lang, pag ang nababanggit na po, yung mga kaalyado ni Digong, tulad ni Bongo, hindi due process ang sinisigaw nila, kundi may script. Yun ang sabi kanina ni Bongo. Ito. Kaya pakiusap ko lang po, seek the truth. Seek the Totohanan truth lamang daw. po. Not the script. Sec Vince, hindi po kita inuutusan at tinuturuan. Isa itong pakiusap at paalala lang po. Ang issue ngayon ay tungkol sa ghost, substandard, o anomalous flood control projects. Kung wala kang sinisino-sino o pinipili, kasuhan niyo po at ipakulong kaagad yung mga totoong mastermind. Yun man talaga po ang Totoong buhaya. direksyon. Mag-focus po kayo sa mga magnanakaw at korap. Ikulong na yan, mga kurakot. Alam kong kilala mo sila. Kilalang Hindi mo kilala. pa siguro mapangalanan. Malamang kaharap pa. Pero pakiusap ko po. Tumbukin niyo po. Tumbukin niyo po. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Tumbukin niyo yung sinong may sala talaga rito. Tumbukin mo yung mastermind at huwag sanang iliis yung issue. Ang ibig sabihin niya, ang mastermind, siguro, sa isip niya, mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yun ang mga propaganda ng mga DDS. Malabo man po. Kasi ang mismong nag-expose po ng mga anomalya, yung ating Pangulo mismo. Iba po, kaya mga DDS influencers at saka si Chis Escudero ang tinuturo si Martin Romualdez. Kasi pag nasabit si Martin Romualdez, niwala yung mga tao, nasabit si Martin Romualdez, sabit yung Pangulo. Iba man po yung nadiscover sa mismong pagtatanong ni Bato de la Rosa kay Sara Diskaya. Ulitin natin kasi paulit-ulit sila. Ulitin natin kung kailan talaga pumaldo, tumiba sa kontrata yung pamilya Diskaya. At yung Diskaya, mga kababayan, may partnership pala sa CTLG Builders, yung kumpanya, mga kababayan, na pag-ari ng tatay ni Bongo. Yun ang lumabas po sa investigasyon mismo. Ito, pakinggan natin uli si Bato de la Rosa. Flood control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your di answer. ba? Yes po, 2016 onwards. Alam po. ng mastermind. Yes po. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Gusto pang iligaw ni Bato. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, Malapit nag-start kami na. with DPWH. Can you be Pinamak ni Bato si 2012? Digong. Please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards. Alam mo na, po. Bongo. 2016 onwards. Yes po. 2016. Nandyan ka 2016 sa onwards. investigasyon mismo. May follow-up Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Yan gusto ninyong mangyari. Ilihis sa totoong mastermind. Pag ang tinutumbok po yung previous administration, sinasabi ninyo, script. Paano naging script yon na itinanong mismo ni Bato kay Diskaya? 2016 sila nagsimula ng mga flood control projects. At from 2016, nagsimula yung pag-peak ng kanilang mga kontrata. Panahon ni dating Pangulong Digong. O ngayon, balikan natin, mga kababayan, itong sabi dito sa Billionaire News. Sabi dito, Ong Pin also rejected insinuations that the Office of the Ombudsman in the Independent Commission for Infrastructure were taking orders from Malacanang to target Romualdez. They better not be. ICI investigators were appointed to be impartial and they were appointed to be apolitical. They should not be waiting for a go signal from the President, sabi po ni Ong Pin.
So yun mga kababayan, ang sabi ni Makati Business Club Executive Director Apaong Pin. Anyway, yung mga nagsasabi man lang po na yung ICI may sinusundan na script, yung mga DDS influencers man lang po. Kasi ang instruction mga kababayan ng kanilang leader, siraan po yung ICI para hindi maging credible yung investigation. Kasi marami sa mga sabit po, kalyado nila, mga senador. At napifeel nila mga kababayan na malamang masabit yung pamilya Duterte. Hindi man po pwedeng hindi masabit sa flood control scandal kasi 13,000 na mga flood control projects pinagawa ng previous administration at sa Kasipulong nabigyan ng 51 billion na pork barrel fund sa kanyang district na panahon ng kanyang tatay. Di ba? Kaya makikita ninyo, defensive masyado ang mga Duterte at mga kalyado niya. Yun ang malinaw po. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.